Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, good morning everyone, good afternoon, and good noon sa lahat ng manonood dito sa ating programa, Straight to the Point. At sa pagkakataong ito, meron po tayong panibagong episode. Ito ay patungkol doon sa mga sabadista na hindi makapag-move on. Gaya na lang halimbawa kay Kadasig Rosales. Si Jerwin Kadasig Rosales is hanggang ngayon hindi pa rin makapag-move on sa pagkatalo ng kanilang membro. Patuloy siya sa kanya pag-congratulate. Anong congratulate pinagsasabi nito? Walang ni isa man sa mga sabadista ang sa nangyayang debate sa March 3 ang nanalo. Dahil actually ayon pa mismo sa kanilang kasamahan na si Junolito Bulawan. Sumugod lang daw ang mga Trey Media doon sa Cagayan de Oro para magpatalo. Straight to the point. Okay, so dahil sila sumugod lang para magpatalo, yan ay claim din naman ni Junilito Bulawan. Pero bago muna yan, atin munang mas maganda kasi na ating i-review yung nangyaring debate sa pagitan ng mga SDA. So pagkakataong ito, ating munang i-review yung nangyaring debate sa pagitan ni Jun de la Peña at saka ni Stalwart Hong. Dito muna tayo mag-focus sa affirmative stand ni Jun de la Peña kung napatunayan nga ba niya. Ate panoorin muna ano nangyari dito. Ito ay Bisaya pero tatagalogin ko para may paliwanag sa mga Tagalog na nanonood. Moabot na po sila mga kaigsunan. So ikasabutan na mo nga mauni ang timang isgutan nga pamatud-an ako nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo sumala sa Biblia. Yan, ang tema daw, patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist tinatag na Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Seventh-day Adventist tinatag ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia? Ano nangyari yun? Ayon mismo sa kanilang fundamental belief, ang Seventh-day Adventist is the fastest growing Protestant organization. Protestante pala itong Seventh-day Adventist. Ano itong pinagsasabi dito ni Jun de la Peña? Tinatag ni Kristo. Alin bang nauna? Ang tatag ni Kristo, ang protestante. Okay, mas maganda siguro at isilipin yung sinasabi sa kanilang sa kanilang fundamental belief yun. Doon ko nakita yun, Wait lang muna ha, double check ko lang muna dito sa fundamental belief, 27 fundamental belief ng SDA. Ating silipin ito. Ate pakita sa screen tong kanilang fundamental belief, ano sinasabi sa kanilang paniniwala. Ano ba ang Seventh-day Adventist? Ito, tingnan ninyo. Pakita ko. Ayan the influence of her ministry. More than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift, her church. Kala mo, her church? Di kay Ellen White nga talaga ito. Her church Her church and the lives of those who have heeded her counsels revealed the impact of her life and messages.
Although she never held an official position, was not an ordained minister, and never received a salary from the church until after the death of her husband, her influence shaped the Seventh-day Adventist Church. Ano daw? Her influence shaped the Seventh-day Adventist Church. Kumbaga, ang impluensya ni Ellen G. White ang nag-form, ang siyang nag-shape. Tapos sabihin nyo, tinatag ni Kristo? Anong klaseng kalokohan to? Official nilang turo, ang influensya ni Ellen G. White ang nag-shape sa Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin nila ngayon na tatag ni Kristo. Tuloy natin. More than any other factor except the Holy Bible, she was the moving force behind the establishment of the church publishing work. What? She was the moving force behind the establishment? She was the moving force behind the establishment? Sabihin nyo, si Kristo nagtatag? Ano ba naman tong mga Seventh-day Adventist na ito? Of the church publishing work, schools, medical missionary work, and worldwide missionary outreach that has made the Seventh-day Adventist Church one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Ano daw ang Seventh-day Adventist? The largest and fastest growing Protestant missionary organization. Yan. Maliwanag naman dyan sa sinasabi sa kanilang fundamental belief na ang Seventh-day Adventist is a Protestant. Sino ba ang father of Protestantism? Martin Luther. Straight to the point. Ang tanong, sino bang nauna? Si Ellen G. White o si Martin Luther? Ang sagot, mas nauna si Martin Luther. Dahil siya ang ama ng Protestantismo. Straight to the point. Protestantismo. Siya ang ama ng Protestantismo. Ibig sabihin, before Martin Luther, wala pang Iglesia Protestante. Straight to the point. Ngayon, ang ano natin dito is kiniklaim nila ba? Kiniklaim nila na sila ay tatag ni Kristo. Si Kristo nagtatag, wala pang Martin Luther pinanganak sa mundo. Wala pa. Dahil wala pang Martin Luther na pinanganak sa mundo, imposibleng ang tinatag ni Kristo ay Seventh-day Adventist kasi mas nauna si Martin Luther sa Seventh-day Adventist. Ito yung kahibangang sinasabi ngayon ng mga Seventh-day Adventist. Gaya nitong si John de la Peña. Sabi nila, hindi daw pwedeng talakayin uli. Bakit si Jerwin Rosales, panay ang kakatalakay? Diba? Nagre-rebat siya. Actually, nag-send siya sa akin ng video. Nang pinanood ko, nakalagay doon, congratulations, 3A Media. Paano mo i-congratulate ang 3A Media? Ang tindig dito ni John de la Peña salungat sa official na turo ng Seventh-day Adventist. Ano nga ang kanilang turo official? Ang Seventh-day Adventist is the largest, one of the largest and fastest growing Protestant. Sabihin nyo, tatag ni Kristo? Ngek. Hindi pwede maging tatag ni Kristo yan. Kasi Protestante yan. Ating ituloy yung sinasabi ni John de la Peña dito. Normal ginang matuot ato man ang pundok mga igsoon. So, normal daw na kanyang patunayan dahil yan ang kanyang sekta. Yan ang kanyang sekta. Yan ang kanyang grupong kinaaniban. Normal daw na patunayan niya yan. Patunayan mo based on reality, not based on your hallucination. Isa lamang hallucination na sabing tatag ni Kristo yan. Gayong inaamin ng kanilang fundamental belief na ang Seventh-day Adventist is a Protestant organization. Di ba? So, yun ang ano doon. Ate tuloy. Ining kabuntagon
ako may affirmative, mao na ako magbuot sa pagmatuod nako. Yan. Etong sinasabi ni John de la Peña, kakontra to sa sinabi ni Glenn Alado. Bakit? Sabi ni John de la Peña, ako ang affirmative. Kaya ako ang magdidesisyon kung paano ko titindigan ang aking paksa. Bakit? Siya affirmative eh. Tama naman. Siya affirmative. Anong ginawa ni Glenn Alado? Nung ako ang nagmaniobra sa aking tema, ay pinagagalitan ako. Ang ginawa ko lang naman sa eto kasi bago kami nagsimula, sinabihan ako ni Rosby Alejabo na ako daw yung mauuna bago siya. Ibig sabihin ako yung pinakaunang paris ng debating mangyayari. Ako na may nakiusap kay Stalwart na bro, Stalwart, wag mo na ako mauna. Hindi pwede na ako mauna kasi uobserbahan ko pa kung anong style ng gagawin nila kasi ito is a Bible alone debate. Uobserbahan ko lang kung yung mga estilong gagawin nila bago ako humarap. At least alam ko ang mga strategy nila, ano ang purpose dyan para gamitin ko ang strategy nila laban sa kanila. Sa madaling salita, strategy ng mga kasamahan ni Glenn Alado ang ginamit ko laban sa kanya at lahat ng mga strategy yun tinutulan ni Glenn Alado. Ating ituloy. Kay ako may nandalas tima. So ang kahulugan gud sa pulong nga Adventist mga igsunan. Nahana siya mabasa sa Herbio Hanon 9:28 nga nagingon diha nga si Kristo tapos makahalad sa magkausa mutungha sa ikaduha walay labot ang sala kundili ang pag luwas kanila o pagkuha kanila nga nagapaabot kaniya nga patinguhaon gayod. Yan. Ang ibig sabihin ni John de la Peña, ang ibig sabihin ng Adventist, yung mga mananampalataya naghihintay sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Next. So, adunay mga tao nga nagpaabot sa Ginoo o gikan sa pulong Advent nga waiting for the second coming of Christ, mao na nga ang mga tao nga nagpaabot ni Kristo, tawgon sila og mga Adventist or Adventista. So nakalalahi lang ato tungod kay bisan nga ni ang Roman Catholic gyapon mamagay po na Adventist wig po na kay nagpaabot ng balis Ginoo. Pandi lang sila 7th day. First day lang kay Domingo man. Yan, sa madaling salita, yung sinabi ni Brother Stalwart na first day Adventist, hindi niya hindi niya pananaw yun. Kundi ginamit lang niya ang binitawang salita ni John de la Peña dahil si John de la Peña ang unang nagbanggit ng mga Katoliko ay mga Adventista pero first day Adventist lang. Sa kanya mismo ibig lumabas ha. Sabi kasi ni John de la Peña kasi inamin mo na eh. Inamin mo na eh. First day Adventist ka. Naku mga safety, huwag nyo to i-terminate. Diba yun na binanggit niya, yun na binanggit ni John de la Peña na ang mga Catholic Adventist din. Kaso nga lang first day. Sa kanya nang galing 'yan. Kung sinakyan ni Stalwart, it doesn't follow na 'yan ay pananaw ni Stalwart kundi sinakyan lang niya in accordance sa sinabi ni John de la Peña. Sabi niya, kung mali yun, ba't tinutulan nyo? May mga ganyan ba't nyo ginamit? May mga ganyan mga terminong mga pagkakataon na kahit hindi sangayon sa iyo, ginagamit mo parang ganito. Hindi sangayon para sa akin. Actually, nag-usap kami kasi dati. Hindi sangayon para sa akin na pag Bible alone debate is may isasaling footnote. May isasaling footnote. Dapat walang footnote. Dapat lahat puro verse. Kasi yan ang klaro na Bible alone debate. Ang tanong galing sa Bible, para ang sagot galing din sa Bible. Nung nagkaroon ng debate sa pagitan ni Jeffrey Rinian at saka ni Rosby Alejabo, nagbuklatan ng mga footnote. Nagbasahan sila ng mga footnote. Dahil ginawa nila yon, ginamit ko rin.
Eh, ba't nagre-reklamo si Alado? Oh, so atin mo na bakinggan kung napatunayan ba talaga ni John de la Peña na ang Seventh-day Adventist Church na kinaaniban niya ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Tuloy natin. Apan kami, Seventh-day Adventist mga igsoon. Okay. Sa punto mo ni nga, yun nga kabuntagon, atong tagaan og pagtagad. Din mga nang na may gitawag nga 7th day. Din manigikan mga igsuonan. Kung imong tanawon Genesis 2 o nya 2 ug 3 diha gikuha ang pulong nga 7th day. No, tungod kay ato nibal-an nga sa ikapito ka adlaw ang Dios may pahulay. Sa madaling salita, yun pala ang reason pala, no? Yun pala ang reason kung bakit ginamit niya yung 7th day. Ito, putol-putol to ni John de la Peña. Tingnan at ating i-review yung dito tayo sa debate review tayo. Debate review natin buklatin. John de la Peña and yan. Ito kasi sinabi ni ni John de la Peña, pakinggan ninyo Ito sabi niya Mr. De La Peña, nasayran ba nimo nga ang tima nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod kanini wala? Yan. Alam mo ba, John de la Peña, na ang tema mo is continuous at hindi putol-putol? Anong sagot ni John de la Peña? Bisan pagsumpa. Yes or no, categorical? Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to pamatud-an ba ya? Kung pulong matudan imo ginaputol-putolon. Listen pod. Kung ang tema ay patutunayan, talagang putol-putulin mo yan. Di ba? Putol-putulin yan. Dahil yan ang yun ang tema ay patutunayan. Ibig sabihin, putol-putulin talaga. Eh, ang problema ngayon, putol-putulin, ba't nang ginawa ko? Nagalit si Alado. Sinabi ni John de la Peña ituloy pa natin So meaning nga matud-an, putol-putol ginako na. Magbuote ka nako. Patutunayan, putulin ko yan. Anong pakialam mo? Ngayon ginamit ko, ba't nagre-reklamo itong si Glenn Alado? Yun ang style ni John de la Peña. Tanyo? Diyan nyo makikita na ito si Glenn Alado talaga is ito maganda Alam nyo mga Sabadista, ganito yan. Mas maganda talaga na kapag nagdebate tayo ganito. Isa lang sa side namin. Kasi kung ganito, maramihan tayo. Tingnan nyo sa side namin walang kontrahan. Walang kontrahan sa side namin Pero sa kanila may kontrahan. Ano sabi ni Alado? Mali daw yung ginawa kong pinutol-putol ko. Si Pedro, obispo. Si Pedro, nag-govern sa church in Rome. Putol-putol daw yun. Kaya mali daw. Yun dapat isang sentence lang. Alam nyo, saan niya kinuha ang strategy na yan? Kay Darrell Villanueva. Doon niya yan ginaya. Naalala ko yung debate ni Darrell Villanueva at saka ni Edgar Logan doon sa Tubigon. Kung ano nakalagay sa tema, yun ang basahin sa isang bersikulo lang sa Biblia. Patutunayan nga ano ang ibig sabihin ng patutunayan? Pakinggan din si John de la Peña. So meaning nga matud-an, putol-putol ginako na. Magbuote ka nako. Wag ko lang kayong pakialamanan dyan. Ngayon, ating balikan kung napatunayan ba ni John de la Peña. Pakinggan niyo si John de la Peña. Atong tagaan og pagtagad. Din mga nang naa may gitawag nga 7th day. Din manigikan mga igsuonan. Kung imong tanawon Genesis 2 o nya 2 ug 3 diha gikuha ang pulong nga 7th day. No, tungod kay ato nibal-an nga sa ikapito ka adlaw ang Dios may pahulay. Yan. So, actually, itong ginagawa ni John de la Peña, ang tawag dito is fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation. Bakit?
Doon siya nakapokus sa seventh day. Pero yung kanilang church, Seventh Day Adventist Church. Ang tema kasi is about church, not about the seventh day. Hindi seventh day. Pero ginagamit nila yung term seventh day na to prove na yung ginagawa nila sa Seventh Day Adventist Church is tugma sa seventh day. Therefore sila tatag na iglesia, hindi ganun ang patunay dyan. Dapat hindi ganun. Bakit? Kaya nga, tinanong siya ni Stalwart patungkol sa Church of God Seventh Day, sanctified, sabi niya, ayaw na pumunta ng langit. Paano ngayon yung yung Seventh Day, Baptist? Naghihintay rin yun sa pagbalik ni Kristo. Na 7 days sila nagsasamba rin. Sabihin, found din ba sila ni Jesus Christ? Mali. Tuloy natin. Gikan sa mga buluhaton, so na diha ang 7th day, no? So diha nagsugod. Unya puta na tinukod ba ni Kristo? At Tingnan nyo ha. Para patunayan ko sa inyo na itong ginagawa ni John de la Peña isang fallacy of equivocation. Tanungin natin sa ChatGPT ha. Isang debater, isang debater ng SDA gustong patunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay ang true church founded by Jesus Christ. Wait lang muna ha. Jesus Christ. Pero sa kalagitnaan ng debate, ay doon siya nag-focus sa seventh day, referring sa ikapitong araw. Anong uri ng fallacy ito? Okay. Tingnan natin kung ano isasagot sa atin ni ChatGPT sa ganyang uri na style ni John de la Peña. Ang tawag dito sa ganitong uri ng estilo, matatawag natin na fallacy of equivocation. Tingnan nyo ha. At red herring. Dalawa to, red herring at saka fallacy of equivocation. Pakinggan niya, ito sagot niya, ito sagot ni ChatGPT. Pakita natin na, wait lang, atin pakita yung browser. Okay. Ito, yan. Ang sabi dito, tinanong ko si ChatGPT ha. Isang debater ng SDA gustong patunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay ang true church founded by Jesus Christ. Pero sa kalagitnaan ng debate ay doon siya nag-focus sa seventh day, referring sa kapitong araw. Anong uri ng fallacy ito? Ang fallacy na ginawa ng debater ng SDA ay tinatawag na red herring fallacy. Ano daw? Red herring fallacy. Ibig sabihin, hindi ako nagkakamali pag sinasabi ko ang mga Seventh-day Adventist kapag nagipagdebate, puro fallacy ang mga yan. Straight to the point. Yung iba kasi, nagagalit. Sabi nila nga, pag hindi masagot si John Doe Alaba, sabihin ka agad na fallacy. Take note, nasa rulings ng naturang debate, bawal ang red herring fallacy. Bawal ang red herring fallacy. Ano itong ginagawa ng mga ano itong ginagawa ng mga Seventh-day Adventist dito? Red herring fallacy pala ito eh. Ating ituloy, sabi dito. Ang red herring fallacy ay isang taktika kung saan inililihis ang usapan mula sa tunay na isyu patungo sa ibang paksa upang maiwasan ang pangunahing argumento.
Sa iyong nabanggit na senaryo, ang orihinal na issue ay ang patunay kung ang Seventh-day Adventist Church ay tunay na iglesyang tinatag ni Hesus Kristo. Ngunit sa halip na patunayan ito, ang debater ay nag-shift ng focus sa Seventh Day na tumutukoy lamang sa ikapitong araw. Ang pagtalakay sa kahulugan ng Seventh Day ay hindi direkta nagpapatunay na ang SDA Church mismo ang tunay na iglesia ni Kristo. Straight to the point. Tingnan nyo? Ang debater ay nag-shift ng focus sa Seventh Day na tumutukoy lamang sa ikapitong araw. Ang pagtalakay sa kahulugan ng Seventh Day ay hindi direktang nagpapatunay na ang SDA Church mismo ang tunay na iglesia ni Kristo. Straight to the point. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Patunayan mong ikaw ang tunay na may-ari ng bahay na ito. So ito yung mga kahalintulad na fallacy, ano? Patunayan mong ikaw ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ito ang sagot. Ang salitang bahay ay nagmula sa salitang inilihis ang usapan mula sa ownership patungo sa etimolohiya ng salita. So inilihis sa halip na pag-usapan ang ownership, inilihis sa etimolohiya ng salita. Patunayan mong ang SDA ang tunay na iglesia. Sagot, ang Seventh Day ay nangangahulugang araw ng Sabado. Iniwasan ang aktual na patunay sa pagiging tunay na iglesia. So, ibig sabihin, iniwasan ang issue about the church kasi napunta sa Seventh Day. Sa ganitong paraan, ang debater ay gumamit ng red herring fallacy upang ilihis ang atensyon at maiwasan ang pagsagot sa tunay na hamon ng debate. Yan pala ang reason. Yan pala ang reason kung bakit sinabi ni John de la Peña na merong mga katanungang mahihirapan siya. Tuloy natin ang naturang video. Ito ni Balaan magisunan, nga kung basahon ta ang Biblia sa version nga gitawag Living Bible sa Colossians 1, no? Verse 15, Christ is the exact likeness of unseen God. He existed before God, made anything at all, and in fact, Christ Himself is the Creator. Ito naman, ang ginawa niya dito is, patunayan naman niya dito na Christ is the Creator. Christ is the Creator. Ang topic is the founded by Christ. So, Christ is the Creator. Tuloy natin. So, kung siya ang magbubuhat mga gisunan, klaro, nga adunay tinukod niya. Dahil siya ang tagapaglikha, meron siyang itinatag. Tama. Meron siyang itinatag. Tama yon. Nakisa mo na tinukod ang katauhan nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ito nung kanyang alagad daw, ay nangingilin ng sabat. Wait lang ha. Anuhin kaya natin si ChatGPT ulit. Ano bang, pahingon natin ha. Ang topic, patunayan na ang SDA Church ay ang church founded by Christ. Okay? Pero, ang pagpapatunay napunta sa pangingilin ng sabat. Ang purpose ay para ipalitaw na ang tunay na iglesia ay nangingilin ng Sabado. Isa ba itong uri ng fallacy o hindi? Isa ba itong uri ng fallacy? Okay? So, ang sagot, ina ninyo. Maganda palang ito, pag ating basa-basahin si ChatGPT para makitang totoo. So, talagang mga fallacy, mga argument nila, nasa rule, bawal ang fallacious argument. Tingnan nyo, yan o.
Ang topic, patunayan ng SDA Church ay ang church founded by Christ, pero ang pagpapatunay na punta sa pahingili ng Sabat. Ang purpose ay para ipalitaw na ang tunay na iglesia ay nangingili ng Sabado. Isa ba itong uri ng fallacy? Napakaganda ng katanungan, no? Isa ba itong uri ng fallacy? Ngayon ating alamin kung itong ginawa ng ni John de la Peña during the debate, ito ba isang uri ng fallacy? Kasi nasa ruling kasi bawal gumamit ng mga fallacious arguments. Ngayon, ating basahin kung anong sagot. Sabi ni ChatGPT, oo. Ang ginawa ng debater ng SDA isang begging the question, petitio principii fallacy, at maaring may halong false cause o post hoc ergo propter hoc fallacy. So, puro talaga fallacy itong mga pinag-aaralan ng mga Seventh-day Adventist, ano? Puro fallacy. Begging the question, fallacy, ano ito? Nang ipinakita ng debater na ang tunay na iglesia ay ang SDA Church, magitan ng pagingili ng Sabado, inassume niya na ang tunay na iglesia ay kailangan na ingili ng Sabado. Na siyang mismong dapat niyang patunayan. Fallacy. Ang argumento niya ay paikot. Ginamit niya bilang ebidensya ang isang bagay, gaya ng pangingilin ng Sabado, na siya mismong dapat tunayan bilang katangian ng tunay na iglesia, halimbawa ng kaparehong fallacy. Ang Bible ay totoo kasi sabi ng Bible, totoo ang Bible. Paikot, di ba? Paikot ito eh. Ang SDA ay ang tunay na iglesia kasi sila lang ang nag-oobserba. Wait lang ha. Mukha yatang nautakan yata ako ni Divine. Sige, tuloy. Ang SDA, ang tunay na iglesia kasi sila lang ang nag-oobserba ng Sabado. At ang tunay na iglesia ay dapat nag-oobserba ng Sabado. Ito ay paikot. Begging the question fallacy. False cause. Ano to false cause? Ang debater ay pinapalagay na dahil nangingilin ng Sabado ang SDA, ito na ang tunay na iglesia ni Kristo. Fallacy. Ang koneksyon sa pagitan ng tunay na iglesia at pangilin ng Sabado ay walang malinaw na kaugnayan sa Biblia bilang tanging batayan ng pagiging tunay na iglesia. Ay ginagawa ni John de la Peña, hindi yung pagpapatunay ng SDA tunay na church. Ang practices na ginagawa ng isang church, hindi yan ang patunay na sila ang true church. Bakit? When you say practices, kahit sino pwedeng gumaya ng practices, but it doesn't follow na yan na ang true church. Kaya nang ginagawa ni John de la Peña, pinagbabatayan niya ng SDA true church dahil sa mga practices. Mali. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Ang mga sinaunang Kristiyano ay may balbas. Kaya ang tunay na Kristiyano ay dapat may balbas. Isa rin to. Kapareho to ha. Ang sinaunang Kristiyano ay Sabbath keeper. Therefore, ang tunay na Kristiyano ay dapat Sabbath keeper. Ito. Ang sinaunang Kristiyano ay may balbas. Kaya ang tunay na Kristiyano dapat may balbas. Ang mga apostol ay kumakain ng isda. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay dapat mahilig sa isda. Konklusyon. Sa halip na patunayan kung paano ang SDA Church mismo ang iglesyang tinatag ni Kristo, inilayo ng debater ang usapan sa isang particular na practice, pahingilin ng Sabado, na hindi naman direkta nagpapatunay ng pagiging tunay na iglesia. Ang tamang paraan ng papatunay na ay dapat nakasentro sa historical at biblical foundation ng iglesia ni Kristo. Hindi sa isang isolated doctrine na wala namang malinaw na connection sa pagiging tunay na iglesia. Straight to the point. Yan. So, sa madaling salita, itong ginawa ni John de la Peña ay isa lamang kahibangan. Sumugod-sugod pa sa Cagayan de Oro para lang mag-fallacy. Ano ba na yan? Ay, maganda ChatGPT ating tanongin. Tuloy natin. So, mauna ang naas Biblia
hibalo mo kita igsoon kay sagara magwali mo gid ang ato mahigalang nga kining mga ang Sabado alang laman na sa Hudiyo o hibaw mo kita nga mga apostoles Hudiyo pon mga apostoles o so ang ilang pagpahulay o pagsimba Sabado gina. Okay, ito. Atin naman itanong naman kay ChatGPT ko anong uri ito ng fallacy. Okay ha? Sabi ng SDA debater na ayon daw sa mga Katoliko na ang pangingili ng Sabado ay isang kautusan na para lamang sa mga Hudiyo. At ayon sa SDA debater na dahil Hudiyo ang mga apostol, therefore sila ay dapat nangingilin ng Sabado. Isa ba itong uri ng fallacy? Pati tanongin sa ChatGPT kung fallacy ba o hindi. Ito, ganun pa rin. Ganun pa rin ang sagot eh. O, tinan nyo ha. Pakita natin ito. Yan o. Sabi ng SDA debater na ayon daw sa mga Katoliko na ang pangingilin ng Sabado ay isang kautusan na para lamang sa mga Hudiyo. At ayon sa SDA debater na dahil Hudiyo ang mga apostol, therefore sila ay dapat nangingilin ng Sabado. Isa ba itong uri ng fallacy? Ang sagot, oo. Ang argumento ng SDA debater ay isang category mistake. Ano daw ang fallacy na ginawa ni John de la Peña? Ito tinatawag na category mistake at may halong false equivalence at non sequitur fallacies. Alain mo? Sa linya lang na yon, 3 fallacy ang binanggit ni John de la Peña. Straight to the point. Matindi talaga. Matindi sa kasinungalingan ng mga SDA, ano? Matindi sa kasinungalingan. Yung kanilang ginagawa, non sequitur, it doesn't follow. Tuloy natin. Category mistake, maling kategorya. Ang SDA debater ay nagkakamali sa paglalagay ng mga apostol sa parehong kategorya na lahat ng Hudiyo sa lumang tipan, nang hindi siya naalang-alang ang pagbabago sa bagong tipan. So, may pagbabago sa bagong tipan. Pero binaliwala ni John de la Peña. Gusto niyang isaksak yung kanyang isipan na mali. Wait lang. Fallacy. Hindi lahat ng Hudiyo ay obligado ng sumunod sa lumang tipan matapos dumating si Kristo at itatag ang bagong tipan. Ang mga apostol ay Hudiyo sa lahi, pero sila ay Kristiyano sa pananampalataya. Sa madaling salita, hindi sila obligadong sumunod sa pangingili ng Sabado. Ano itong ginagawa ni John de la Peña? Halimbawa ng parehong fallacy, para patunayan na fallacy talagang ginawa niya. Itong mga kaparehong fallacy, ano? Si Einstein ay German. Kaya dapat naniniwala siya sa Nazi ideology dahil German ang mga Nazi. O para bang ganito, ano? Ang kuratong baleleng ay mga Pilipino. Therefore, lahat ng Pilipino dapat kung mag-isip ay parang kuratong baleleng din. Mali! Hindi porket Hudiyo ka, Sabbath keeper ka na. Yan ang essence ito eh. Hindi porket Hudiyo ka, Sabbath keeper ka na, tama na ang pangilin ng Sabbath ay inutos lamang sa mga Hudiyo. But it doesn't follow na dahil kapag Hudiyo ka, dapat Sabbath keeper ka. Yan, fallacy.
Hindi matanggap ng mga SDA ito eh. Ituloy ba? Tuloy. Ano pa? Sabi dito, si San Pablo ay Hudiyo. Kaya dapat sumunod pa rin siya sa lumang tipan kaya natuturo na siya ng bagong tipan. Ito fallacy talaga ito, no? Ano mo itong false equivalence o maling pagtutumbas? Ang argumento ng debater ay batay sa maling pagtutumbas ng mga apostol sa lahat ng Hudyo na para bang otomatiko silang dapat sumunod sa batas ng lupang tipan kasi sila ay naging Kristiyano na. Ano ba naman to? Tuloy pa natin. Fallacy. Ang pagiging Hudiyo ng mga apostol ay hindi nangangahulugan na kailangan nilang sundin ang pagingili ng Sabado. Straight to the point. Dahil ang kautosang ito ay bahagi ng lumang tipan na pinalitan ng bagong tipan. Straight to the point. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Si San Pablo ay isang Romano citizen, kaya dapat sumamba siya sa mga Diyos ng Roma. Tama! Fallacy nga. Hindi porket Hudiyo ka, Sabadista ka na. Tama naman. Ang pahingilin ng Sabado, inutos sa mga Hudiyo. But it doesn't follow na dahil Hudiyo ka, Sabadista ka na. Mali talaga. Sobrang mali talaga ng mga katuruan ng mga Seventh-day Adventist na ito. Non sequitur. Hindi sumusunod ang konklusyon sa premise. Tama. Hindi sumusunod ang konklusyon sa premise. Ang konklusyon ng debater na dahil Hudiyo ang mga apostol, nangangahulugan na kailangan nilang mangilin ng Sabado, ay hindi sumusunod mula sa premise na Hudiyo ang mga apostol. Fallacy. Hindi lahat ng Hudiyo ay patuloy na sumusunod sa batas ng lumang tipan. Straight to the point. Lalo na kung sila ay naging tagasunod ni Kristo. Straight to the point. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Si Pedro ay dati mangingisda, kaya kahit naging apostol siya, dapat nangingisda pa rin siya araw-araw. Hindi na siya nangingisda eh. Hindi na. Ang ginagawa na lang ni Apostol Pedro, tao na ang kanyang hinahakot at hindi na mga isda. Konklusyon. Maling gamitin. Ano daw? Maling gamitin. Mali. Napakamali. Maling gamitin ng SDA debater ang pagiging Hudiyo ng mga apostol bilang patunay na sila ay kailangang mangili ng Sabado. Hindi lahat ng Hudiyo ay nanatili sa ilalim ng lumang tipan at malino sa bagong tipan na si Kristo mismo ang katuparan ng kautusan. Mateo 5:17 at pinalitan na ng bagong tipan, Hebreo 8:13. Kaya ang argumento ng SDA debater ay isang category mistake, false equivalence, at non sequitur fallacy. Straight to the point. Sa madaling salita, yung ginawa ni Jun de la Peña, hindi talaga niya napatunayan na ang Seventh-day Adventist Church is the true church founded by Christ. Ituloy pa natin yung kaniyang pagtalakayan. Ito ba sabi niya? Uni ang mga apostolis po nagpaabot sa Ginoo, so tagon sila og Adventist. Sa ato pa kay ikapito ka adlaw nagpahulay, nagsimba sila. So sila 7th day. Kung nagpaabot po sila pagbalis Ginoo, sila po Adventist gyapon. Ayan. Tanungin naman si Judge Pitt. Kung anong uri ng fallacy yun. Tanungin Judge Pitt ha. Okay. Tanungin natin ha. Sabi ng SDA debater, wait lang ha. Sabi ng SDA debater na dahil ang mga apostol ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, ay isa silang Adventist.
At dahil sila ay Hudyo, kaya nangingilin sila ng seventh day. Therefore, ang mga apostol ay mga Seventh-day Adventist. Oh, yan. Nakalimutan ko ilagay anong uri ng fallacy ito. Okay. Ngayon, ano ang sagot ni ChatGPT patungkol sa bagay na ito? Eto na naman. Huwag kayong magalit mga SDA ha. Talagang yan ang realidad eh. Talagang mga mga fallacious argumentums kayo eh. Ang argumento ng SDA debate ay isang false equivalence fallacy na may halong category mistake at non sequitur. The same pa rin. False equivalence. Ang debater ay maling pinagtumbas ang dalawang magkaibang bagay. Mga apostol, mga unang Kristiyano na naghihintay sa bubalik ni Kristo. Seventh-day Adventist, isang modernong grupo na may particular na doktrina tungkol sa Sabado at huling araw. Bakit ito mali? Mali talaga. Straight to the point. Hindi porket naghihintay ang mga apostol sa bubalik ni Kristo ay otomatikong ng Adventista sila sa parehong paraan ng Seventh-day Adventist ngayon. Straight to the point. Mali talaga. Ang Adventist bilang termino may particular na kahulugan na ginagamit sa 19th century nang itatag ang Seventh-day Adventist Church, hindi sa panahon ng mga apostol. Straight to the point. Sa madaling salita, ang Adventist pala na termino ay lumabas noong 19th century. Noong 19th century. Hindi pala ito sa panahon ni Kristo. Straight to the point. Mali talaga. Kaparehong fallacy. Si Moises ay naniniwala sa Diyos, kaya siya ay Katoliko. Ay mali yun. Hindi siya Katoliko. Siya ay member ng Judaism, no? Si Apostol Pablo ay nagtuturo ng pananampalataya, kaya siya ay Baptist. Yan ay mga fallacy ang tawag dyan. Category mistake. Maling kategorya. Ang argumento ay nagkakamali sa paglalagay ng mga apostol sa kategorya ng Seventh-day Adventist na isang denominasyon na itinatag lamang noong 1863. Straight to the point. Bakit? Mali ang paggamit ng Seventh-day Adventist sa term Seventh-day Adventist dahil ito ay lumitaw lamang noong 1863. Kaya mali talaga na sasabihin ni John de la Peña na ito ay tunay na iglesyang tatag na Panginoong Jesucristo. Kasi 1863 lang lumitaw ang Seventh-day Adventist, hindi ang pangalan, kundi mismo ang grupo. Ano nangyari yun? Before 1863, ang mga founders ng Seventh-day Adventist member sa grupo ni William Miller. Member sa grupo ni William Miller. Si William Miller naman, Adventism naman yon. Hindi naman siya Seventh-day Adventist kasi Sunday keeper si William Miller eh. Nung sila nalipat, na sila tumiwalag sa grupo ni William Miller, sila ay nilapitan ng Seventh-day Baptist na pinangangaralan sila about the Seventh-day Sabbath. Kaya naging open sila sa Seventh-day Sabbath worship kasi may nag-introduce sa kanila ng mga Seventh-day Baptist. Mas nauna pa ang Seventh-day Baptist sa Seventh-day Adventist. How come na ang tinuruan ng Seventh-day Baptist tatag ni Kristo? How come na tinatag ni Kristo ang tinuruan ng Seventh-day Baptist? Baptist eh. Matindi talaga sa yon, sa kahibangan yon. Imposible namang mangyari. Kalain mo, tatag ni Kristo, tuturuan lang ng mga protestante? Di pwede yun. Bakit ito mali? Bakit ito mali? Ang mga apostol ay unang Kristiyano. Hindi kasapi ng anumang modernong denominasyon. Straight to the point. Pangalawa, wala pang Seventh-day Adventist noong panahon nila.
Straight to the point. Kaya imposibleng tawagin silang ganon. Straight to the point. Halimbawa ng kaparehong fallacy, si Alexander the Great ay isang Amerikano kasi mahilig siyang lumusob sa ibang bansa. Ano pa? Si Galileo ay scientist kaya isa siyang NASA astronaut. Sa madaling salita, napakahangal na statement na sasabihin ninyong ang mga apostol ay mga member ng Seventh-day Adventist Church dahil daw, bakit? Di naman, wala naman mabasa sila yung nangili ng Sabado. Ang ginagamit lang nila, Hudyo. Ay, mali talaga. Tuloy natin ano? Doon tayo sa non sequitur. Hindi sumusunod ang conclusion sa premise. Ang conclusion ng debater na dahil ang mga apostol ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo at Hudyo sila, kaya sila ay Seventh-day Adventist, ay hindi logical na konektado sa kanyang premise. Bakit ito mali? Ang paghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay karaniwang paniniwala ng lahat ng Kristiyano, hindi lang ng Seventh-day Adventist. Tama. Ang pagiging Hudyo ng mga apostol ay hindi nangangahulugan na nananatili silang sumusunod sa lumang tipan matapos dumating si Kristo. Tama na naman. Ay, yung mga argumento ni John de la Peña, mga mali ang lahat ng mga yun. Straight to the point. Tayo ngayon sa halimbawa ng kaparehong fallacy. Si Jose Rizal ay marunong mag-Espanyol kaya siya ay isang Kastila. Si San Pablo ay naglalakbay para mangaral kaya siya ay isang misyonary ng Mormons. Hindi pwede na ang mga apostol ay mga member ng SDA kasi wala pang SDA sa panahon nila. Tuloy. Konklusyon. Maling sabihin na ang mga apostol ay Seventh-day Adventist. Straight to the point. Ang paggamit ng terminong Adventist para sa kanila ay anachronistic. Straight to the point. Ibig sabihin, ipinipilit ang isang modernong konsepto sa isang panahon kung saan hindi pa ito umiiral. Straight to the point. Ang tamang lohikal na argumento ay dapat nakabatay sa Biblia at kasaysayan, hindi sa pilit na pagtutumbas ng mga sinaunang Kristiyano sa isang denominasyong itinatag mahigit 1,800 na taon pagkatapos ng panahon ni Kristo. Straight to the point. Ano yung final verdict? False equivalence plus category mistake plus non sequitur fallacy. Kaya ang mga pinagsasabi ni John de la Peña dito ay isa lamang, non sequitur fallacy. Talagang fallacy talaga lahat. Wawa naman. So wala na patunayan. O ate pa ituloy yung isa pang video. Daming video dito na sinabi niya eh. Ito pa. Kining katauhan karon. Bisag apel ta karon. Kung nagpaabot tas Ginoo, unya ang atong pagsimba o pagpahulay sa Sabado, klaro na nga tawgon tag Seventh-day Adventist. Tanongin naman natin. Dalaman, no? Sabi ng SDA debater, na kahit sino pa sa atin, pa sa atin, na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo at nangingilin ng Sabat ay tinatawag na Seventh-day Adventist. Ayan. Isa ba itong uri ng fallacy? Anong sagot? Oo!
Ang argumento ng SDA debater ay isang false equivalence at no true Scotsman fallacy na may halong hasty generalization. Grabe. Daming mali ni John de la Peña. Oh, ang nanonood. Mag-SDA pa rin ba kayo? Mag-SDA pa rin ba kayo? Puro mali-mali ang mga turo. Tuloy natin. False equivalence. Maling pagtutumbas. Mali ang pagtutumbas ng debater na sa kahit sino mang Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo at hingilin ng Sabado bilang Seventh-day Adventist. Bakit ito mali? Hindi lahat na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay Seventh-day Adventist. Tama! Ang lahat ng tunay na Kristiyano, Katoliko, Orthodox, Protestante na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, Mateo 24:42, Tito 2:13. Hindi lahat na hingilin ng Sabado ay Seventh-day Adventist Church. Tama! Straight to the point. May ibang relihiyon na nag-oobserba rin ng Sabat tulad ng mga Hudyo at ilang grupo ng Protestante. Ngunit hindi sila Seventh-day Adventist. Tama! Ito talaga, John de la Peña talaga. Walang matinong pag-iisip, ano? Walang katinuan. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Lahat na mahilig sa basketball ay NBA player. Kaya hindi lahat na mahilig sa basketball NBA player. Ano ibig sabihin yan? Hindi lahat na naghihintay sa babalik ni Kristo Adventist. Hindi lahat na nangingilin ng Sabado Seventh-day Adventist. Yan ang ibig sabihin nito. Lahat ng marunong mag-Koreano ay Korean citizen. Naku, talagang napakamaling nito. Fallacy, ano? Ayan. Sa madaling salita, ang Seventh-day Adventist na si John de la Peña walang ibang ginawa sa debate kundi ang magsinungaling. Walang ibang ginawa kundi ang magsinungaling. Grabe. Straight to the point. No true Scotsman fallacy. Ang debater ay maaaring gumamit ng no true Scotsman fallacy kung igigiit niya na kahit sino mang maghihintay kay Kristo at hingilin ng Sabado ay Seventh-day Adventist, kahit hindi sila opisyal na kasapi ng kanilang denominasyon. Iba naman to. Daming palpak ni John de la Peña. Nasa ano pa lang tayo? Nasa first stand ba lang tayo, ha? Oh. Bakit ito mali? Ang pagiging Seventh-day Adventist ay hindi lang basta pananampalataya sa pabalik ni Kristo at hingilin ng Sabado. Meron itong particular na doktrina, sistema ng pamamahala, at kasaysayan na nagsimula lamang noong 1863 sa ilalim ni na Ellen G. White, Joseph Bates, at James White. Kaya hindi pwede. Hindi porket nahihiling ka ng Sabado, nahihiling ka balik ni Kristo, SDA ka na. Mali. Bakit? Meron itong particular na doktrina, sistema ng pamamahala, at kasaysayan na nagsimula lamang noong 1863 sa ilalim ni na Ellen White, Joseph Bates, at James White. Yan, napakamali talaga mag-isip ito ni John de la Peña, no? Ano pang reason ba't mali ito? Hindi maaaring tawagin ng isang Katoliko o Hudyo na Seventh-day Adventist kahit pa sila ay naghihintay na kay Kristo o nangingilin ng Sabado. Tama! Tama! Kahit pa sabihin natin na mga Katoliko, talagang Katoliko, Sabbath keeper ng talagang Katoliko eh. Hindi lang nila matanggap. Ang Katoliko, mga Sabbath keeper ito. Bakit? Kami nangingili ng Sabbath, kaso nga lang sa linggo. Kaya mga Sabbath keeper din kami. Naghihintay sa muling pabalik ni Kristo. But it doesn't follow na Seventh-day Adventist. Mali yun. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Ano pa sabi dito? Lahat ng tunay na Pilipino ay mahilig sa adobo. Kung hindi ka mahilig sa adobo, hindi ka tunay na Pilipino. Lahat ng tunay na Kristiyano ay bumabasa ng Biblia sa English. Kung Tagalog ang binabasa mo, hindi ka tunay na Kristiyano.
yung mga kapareho ng kanilang pinagsasabi na fallacy. Para makitang fallacy yun. Kasi hindi nila makitang fallacy ang kanilang sinasabi kung wala tayong ebidensya na kapareho ng kanilang sinasabing fallacy. Tuloy natin. Hasty generalization. Maling paglalahat. Ang SDA debater ay mabilis sa generalisa na kahit sino na naghihintay kay Kristo at nangingili ng Sabado ay Seventh-day Adventist na. Bakit ito mali? Una, may maraming grupo na hindi Seventh-day Adventist o naghihintay kay Kristo at nangingili ng Sabado. Halimbawa, Messianic Jews. Hindi naman mga SDA ang Messianic Jews Ilang Baptist at Protestanting grupo. Hindi naman sila mga Seventh-day Adventist Yung ginagawa ni John de la Peña, isa rin yung hasty generalization. Hindi sapat ang dalawang katangiang ito, pag-aantay kay Kristo at Sabbath keeping, upang matawag na Seventh-day Adventist. Tama. Ito tayo sa kaparehong fallacy. Lahat ng taong may kotse ay milyonaryo. Lahat ng mahilig sa computer ay programmer. Lagang malaki palpak, Ito yung mga uri ng hasty generalization. Kapareho siya, katulad siya sa argumentong inilabas si John de la Peña. Kaya kung mali ang mga ito, mali din si John de la Peña. Straight to the point. Konklusyon. Ang argumento ng SDA debater ay isang false equivalence, no true Scotsman at hasty generalization fallacy. Hindi porket naghihintay sa bumalik ni Kristo at inginin ng Sabado ay otomatiko ng Seventh-day Adventist. Ang pagiging Seventh-day Adventist ay isang partikular denominasyon na may sariling sistema ng paniniwala at hindi maaring ipataw sa kahit sinong Kristiyano. Ano ito? Isa itong invalid argument. Straight to the point. O isang uri ng fallacious argument. Straight to the point. Yan. Yan, sobra talagang mali. Mali talaga si John de la Peña sa kanyang mga argument, Hindi niya napatunayan ng kanyang tema. Ito, babakinggan pa natin. Mas maganda kasi natin talakayan itong mga pinasasabi John de la Peña dito ano pa kaya? Ito pa. Nga mabalaan og siya dili masaway. Muti pasabot nga ang tinukod ni Kristo nga iglesia kanang dili masaway o niya mahimo siyang mabalaan kana siya makaigsuonan mauna ang pundok nga nang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Sa ako nag-iingon, kung kamo nagtuman sa balaod sa Ginoo, maapil mo diha. Oy, teka. Sabi niya kapag tayo daw ay sumunod sa kapag tayo daw ay sumunod daw sa mga batas, impapasama daw tayo doon. Ano bang uri ng fallacy naman ulit yon? Ito Okay. At tanongin sa ChatGPT ChatGPT, tanongin ka muna kita Sabi ng SDA debater, maganda ito Sabi ng SDA debater na ang SDA daw ay tumutupad sa mga kautusan. Actually, totoo, hindi sila sumusunod Ang mga SDA hindi sumusunod sa kautusan. Bakit? Yung hospital pa lang nila nagpo-promote ng abortion. So, hindi yon pagsunod sa kautusan. Pagsalungat yon. Pangalawa, yung mga debater mismo, hindi tinutupad ang ikawalong utos. Yung huwag ka magbintang ng kasinungalingan sa kapwa mo, hindi nila sinusunod yan. Tuloy na dito sa sa sinasabi na, ang sabi ng SDA debater, ng SDA daw ay tumutupad sa mga kautusan. Kaya, kapag tinupad ng sino man, ang kautusan ay magiging kasama daw sila
sa naturang grupo. Yan. Isa ba itong uri ng fallacy? Ha? Ano kayang sagot ni ChatGPT? Nya! Oo pa rin! Oo pa rin! Oo, ang argumento ng SDA debater ay isang false equivalence, maling patutumbas at composition fallacy na may halong no true Scotsman. Grabe. Grabe, puro na lang fallacy, oh. False equivalence, maling patutumbas. Mali ang patutumbas ng debater sa pagsunod ng mga kautusan bilang sapat na dahilan para matawag kang Seventh-day Adventist. Bakit ito mali? Ang pagsunod sa mga kautusan, halimbawa 10 utos, ay isang pangkalahatang prinsipyo sa Kristyanismo, Judaismo at ibang relihiyon. Hindi ito eksklusibong katangian ng Seventh-day Adventist. Ano pa? Ano pang mali? Hindi porket tumutupad ka sa kautusan, automatiko ka ng Seventh-day Adventist. Halimbawa ng kaparehong fallacy. Ang vegetarian ay hindi kumakain ng karne. Kung hindi ka kumakain ng karne, vegetarian ka. Ang mga doktor ay nag-aaral ng medisina. Kung nag-aaral ka ng medisina, doktor ka na. Okay. Composition fallacy. Ang argumento ay gumagawa ng maling paglalahat. Dahil ang Seventh-day Adventist ay tumutupad sa mga kautusan. Hindi ibig sabihin na lahat na tumutupad sa kautusan ay Seventh-day Adventist. Oh, ito ay isang maling paglalahat. Yung sinabi ni John de la Peña na ang Seventh-day Adventist ay tumutupad sa mga kautusan, isa itong maling paglalahat. Bakit ito mali? Ang Katoliko, Orthodox at iba pang Kristiyano ay tumutupad din sa mga kautusan. Pero hindi sila Seventh-day Adventist. Tama! Hindi sapat ang isang partikular na gawa, gaya ng pagtupad sa kautusan, para automatiko mapasama sa isang dominasyon. Tama! Ngayon, ito naman tayo ngayon sa halimbawa ng kaparehong fallacy na sinabi ni John de la Peña. Alam tayo ano? Lahat ng basketball players ay marunong mag-dribble. Marunong kang mag-dribble? Kaya basketball player ka na. Fallacy din yun. It doesn't follow. Hindi porket marunong ka mag-dribble, basketball player ka na. Lahat ng may diploma ay engineer. May diploma ka, kaya engineer ka na. Oh. Ano pa yung sinabi ni John de la Peña? Isa itong uri ng no true Scotsman fallacy. Kung ipipilit ng debater na mga tunay na tumutupad sa kautusan ay Seventh-day Adventist lamang, ito ay isang no true Scotsman fallacy. Bakit ito mali? Hindi pwedeng sabihin na ang tanging tunay na tumutupad sa kautusan ay SDA lamang. Pangalawa, may ibang relihiyon na dominasyon na tumutupad din sa kautusan kahit hindi sila Seventh-day Adventist. Kaparehong fallacy. Ang tunay na mahilig sa kape, nagkakape araw-araw. Hindi ka nagkakape araw-araw, kaya hindi ka tunay na mahilig sa kape. Talagang mali talaga yan, ano? Ang tunay na Pilipino ay mahilig sa adobo. Hindi ka mahilig sa adobo, kaya hindi ka tunay na Pilipino. Konklusyon. Ang argumento ng SDA ay isang false equivalence plus composition fallacy plus no true Scotsman. Ang pagiging Seventh-day Adventist ay hindi lang nakabase sa pagtupad ng kautusan, kundi sa kanilang partikular na doktrina, organisasyon, pananampalataya. Hindi porket tumutupad ang isang tao sa kautusan ay SDA na siya. Ito pa rin ay isang uri ng invalid argument. Straight to the point. Sa madaling salita, natapos naman ang affirmative stand ni John de la Peña, puro lahat ito maling termino. Tawagin tayong SDA.
sundon daw ang nabatasan ni Kristo. Pakinggan nyo sinabi ni John de la Peña dito. Mali na talaga to eh. Kung si Kristo ang nagtukod, buti pasabot nga siya ang ulo, siya ang tinukod. O karon nga si Kristo may nagtukod, buti pasabot nga atong tan-ahon, atong sundon ang iyang adlaw nga batasan sa pagsimba. 2 minutos. Klaro na nga nag-ingon diha nga sumala sa nabatasan ni Kristo, siya miadto sa simbahan o sinaguga sa adlaw nga gapahulay. Ang tanong, kung yan ang batayan na magiging tunay, sinong Seventh-day Adventist na tuwing Sabado nasa sinagoga? Ha? Huwag niyong sabihin sa akin ng Seventh-day Adventist hindi alam kung ano ang sinagoga. Para bang ganito? Ang moske, simbahan yan ng mga Muslim. Hello? Ang moske, simbahan yan ng mga Muslim. Ang kapilya, simbahan yan ng Katoliko. Ang sinagoga, simbahan yan ng Hudaismo. Sinong Seventh-day Adventist sa tuwing Sabado, naging ugali nila ang pagpasok sa loob ng sinagoga o simbahan ng Hudaismo para sumamba? What? Kuha si store ka. Napakuha mo konig donut. Oh. So, hindi batayan ang pagsunod sa nakaugalian dahil walang Seventh-day Adventist ang sumunod sa nakaugalian ni Kristo na tuwing Sabado pumupunta sa sinagoga. Walang Istiyano gumagawa niyan. Maging doon sa Israel. Maging sa Israel, ang mga Seventh-day Adventist sa Israel, tuwing Sabado, wala sa sinagoga ang mga yan. Sa madaling salita, kung mismo ang mga SDA sa Israel hindi nagagawa ang nakaugalian ni Kristo, how much more mga nasa Pilipinas ngayon? So, sa madaling salita, natapos ang affirmative stand ni John de la Peña, hindi niya napatunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Ito na yung sinasabi natin. Sana, John de la Peña, hindi ka na sana naghamon ng Bible alone debate kung pati ikaw pala nahihirapan. O, ano yung mga tanong na mahirap sasagutin? Pakinggan nyo si John de la Peña. Adun nalay tulo ka mga pugutan na igsuon si stalwart ng lisod kayo atong hayoon nga nasundugo ni kay lisod kanang putanaha. Kung mga tana siya nako nga adun na ba kay mabasa ang bersikulo nga gitukod ni Kristo ang Seventh-day Adventist. Lisod na putanaha ba? Yes. Talaga mahirap yan. Kahit sa referensya pa. Saang history mo nabasa ng Seventh-day Adventist sinatag ni Kristo? Wala ka rin mababasang ganun. Wala. Bakit? Against reality yan. Against sa fundamental belief nyo yan. Ayon sa fundamental belief nyo, ang Seventh-day Adventist is a Protestant organization. Ang tinatag ni Kristo, hindi Protestant organization. Kaya hindi pwedeng kayo yun. Pangalawa, Sunod, mo tana sa nako unsan tuiga gitukod ang Seventh-day Adventist. Lisod po na. talaga mahirap yon. Kasi ang stand mo kasi tinatag ni Kristo, 1st century. Ang SD tinatag 1863. Talaga mahirap yon. Ano pang ikatlong tanong na mahirap sagutin? Ikatulo buton ng lisod. Si Kristo, Seventh-day Adventist ba? Si Kristo Seventh-day Adventist ba? Talagang mali rin yun. Kung meaning ng Adventist is naghihintay sa pangalawang balik ni Kristo, siya, SDA ba siya? Sino Kristo ang hinihintay niya? Talagang mali yun. Ha? Kana nga tulo kabugutan naman na lisod. Ang uban na sayon na kahit tubago na to. So salamat ug maayong butag. Yun. So, talagang hindi mapatunayan ni John de la Peña ang kanyang stand. Yun ay isang ebidensya na ang stand ni John de la Peña ay hindi napatunayan sa pagitan niya at saka ni Stalwart. Okay? Okay, so
yun na lang po muna tayo. At pag may oras pa, atin naman talakayin naman yung cross-examination nangyari sa pagitan ni Jun de la Peña at saka ni Stalwart Hong. Abangan nyo to. Nasa first time pa lang tayo. So ating pakinggan naman yung naging first cross-examination sa pagitan ni Jun de la Peña at saka ni Stalwart Hong. Abangan po natin yan. Ito po si John Do Alabado. Sasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.